Ang liwanag at ingay ng apoy ay naging sanhi rin ng paglabas ng iba sa Evil Sky Pavilion upang manood mula sa matataas na lugar. Napakalaking apoy nito, kailangan ko itong iulat kay Master. Huwag na, galing na ako sa East Pavilion. Nagpapahinga ang Master, hindi mainam na istorbohin siya. Tumango si Zhu Honghong. Nakita ng lahat ang mga apoy sa paanan ng bundok na itinutulak palayo ng dambuhalang singsing ng liwanag. Halos kalahati ng mga apoy ang natakpan at naapula ng singsing. Hindi tumigil si Hua Wudao, gumamit siya ng great supernatural power para lumipat sa ibang direksyon at ipagpatuloy ang parehong paraan ng pag-aapula ng apoy ng pabalik-balik. Ginamit niya ang 6 Union Seal ng 4 o 5 beses sa kabuuan, hanggang sa maapula ang lahat ng apoy sa harap ng Golden Court Mountain. Bumalik ang lahat sa kadiliman at hindi na makita si Hua Wudao. Sinakop ng kadiliman ang paligid, ang liwanag ng buwan ay hindi sapat para makakita ng malayo. Tiningnan ni Leng Luo si Hua Yuexing at nakitang ang mga mata nito ay nagliliwanag ng mapusyaw na ginto. Napakabata pa pero may ganitong talento. Walang limitasyon ang kinabukasan. Anong paraan ng paglilinang ito? Ang mga Divine Archer ay madalas umatake mula sa malayo, na nangangailangan ng napakalinaw na paningin at mabilis na kakayahan sa pagtudla. Ang kakayahan sa mabilis na pagtudla ng karamihan sa mga Archer ay lumalakas habang tumataas ang kanilang paglilinang, ngunit ang paningin ay isang lihim na teknik ng Luosec na kayang magpabuti ng paningin sa gabi. Ganoon pala iyon. Ang bagong henerasyon ay pumapalit sa luma. Nasa ibaba pa ng bundok si Elder Hua. Malaki ang apoy, madaling magmula muli sa mga abo. Kailangan niyang maghintay. Akala ko ay may kapana-panabik na mapapanood. Kung alam ko lang, ipinagpatuloy ko na sana ang pagtulog. Wala nang natitirang problema. Medyo nakakapanghinayang. Ang daan-daang metrong saklaw ay naging parang itim na abo. Habang naghahanda siyang tumalikod at umalis, mahigit 10 tao ang lumipad sa mababang altitude, hindi kalayuan. Ang ingay ay hindi malakas ngunit sapat na para marinig ni Hua Wudao. Bago pa makarating sa lugar, isang boses ang narinig. Hua Wudao. Nagulat si Hua Wudao at tumingin sa harap. Cloud Sect Great Elder Fang Wenxian. Nakapagtataka, wala namang mga tao mula sa Cloud Sect sa Demon Slaying Alliance. Noong huling bumaba ang Evil Sky Pavilion sa First Holy Land ng Luo Sect, hindi na ipinagpatuloy ng Evil Sky Pavilion ang usapin sa Cloud Sect. Anong ginagawa nila rito? Ang paglitaw nila pagkatapos mismo ng malaking apoy ay nagdulot ng pagtataka kay Hua Wudao. Napaka-coincidental nito. Hua Wudao, sa utos ng Patriarch, ibabalik kita. Matagal nang tumigil ang Patriarch sa pakikialam sa mga usapin ng mundo. Saan nanggaling ang utos? Kung sasabihin kong ganoon, ganoon iyon. Hua Yuexing. Ang matinding enerhiya ng espada ay ikinagulat ni Fang Wenxian. Dahil sa pinagsamahan natin sa sekta, umalis na kayo agad. Kung maghihintay pa kayo hanggang sa dumating talaga sila, hindi na kayo makakaalis. Dahil narito na kami, paano kami aalis ng ganoon na lang? Mga elder ng Cloud Sect, hindi na ako ang 10th elder ng Cloud Sect at ang posisyon ko ay napalitan na ng iba. Bakit pa ako mag-aalala sa kanila? Umalis na kayo agad. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin kung maging malupit ako. Hindi maaari, maliban na lang kung ibibigay ng Master ng Evil Sky Pavilion ang chessboard ng Patriarch. Ang mga bagay na itinago ng Patriarch sa chessboard ay mga kayamanan ng 3 sekta. Paano namin hahayaan ang Evil Sky Pavilion na makuha ito ng libre? Sa oras na ito, isang medyo batang tagapaglilinang ang lumitaw sa likod ng 10 nakalutang na elder. Zhang Feifan. Natatandaan niya ang unang pagkakataon na pumunta siya sa Evil Sky Pavilion, si Zhang Feifan ang sumama sa kanya. Noon, hindi niya akalain na mananatili siya sa Evil Sky Pavilion. Dahil sa sitwasyon, itinaboy niya si Zhang Feifan para iligtas din ang buhay nito. Ito na ang huling pagkakataon na tatawagan kitang Master. Pinapayuhan kita na bumalik na sa tamang landas. Iyan ba ang paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong Master? Basta't handa kang bumalik, handa ang disipulong ito na patuloy kang tawaging mas,
isang soundwave ang dumaan. Noong tatama na ang soundwave kay Zhang Feifan, ang mga figure ng 10 elder ay nagsama-sama para hamarang sa harap. Hua Wu daw, isa kang elder, pero nambo-bully ka ng junior. Nahihiya ako para sa iyo. Talagang naghahanap kayo ng gulo. Ayaw niyong bumalik. Mula sa direksyon ng Evil Sky Pavilion, 10 guhit ng enerhiya ng palaso ang biglang lumipad, na nakatutok sa 10 dakilang elder. Bang! 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 Hinampas ng 10 dakilang elder ang kanilang mga palad para itaboy ang mga palaso. Ang 6 Union Seal sa katawan ni Hua Wu daw ay nagliwanag, hindi sumusulong kundi mabilis na umaatres. Sa sandaling ito, isang itim na figure ang lumitaw na nakalutang sa hangin sa likod at itaas ni Hua Wu daw. Cloud Sect 10 Elders, ang lakas ng loob niyo. Leng Luo. Ang paglitaw ni Leng Luo ay nagpatigil sa 10 elder ng Cloud Sect. Elder, pakiusap huwag makialam sa mga usapin ng Cloud Sect. Kalokohan, si Hua Wu daw ay isang elder ng Evil Sky Pavilion. Anong kinalaman niya sa Cloud Sect niyo? Ako, si Leng, ay ayaw makipag-usap sa mga tao. Sa loob ng 10 hininga, maglaho kayo sa paningin ko. Sa pagbitiw ng mga salitang iyon, naging malabo ang kanyang figure at lumitaw sa tabi ni Hua Wu daw. Dahil lamang sa teknik na ito ng Dao Escape, hindi nang ahas ang 10 elder na maliitin siya. Nabalitaan naming nakipaglaban ka sa Great Witch Molly at sinira ang iyong Energy Sea. Hindi pa nakakabawi ang iyong paglilinang. Ang dating pinuno ng Black Cavalry na si Fan Ziwen, naging aso na lang pala ng Evil Sky Pavilion. Tunay na nakakatawa. Iilang tao lang ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Saan ito nalaman ni Fang Wenxian? Naghahanap ka ng kamatayan. Ang kanyang figure ay parang kidlat, nakarating sa harap ng 10 elder. Palagi nilang minamaliit ang Evil Sky Pavilion. Isang 8-leaf avatar, bukod kay Panlit iyan, dapat ay si Leng Luo ito. Patuloy na panoorin ang labanan, aasa lang ba kayo sa grupo ng mga taong ito? Leng Luo. Ang Evil Sky Pavilion ba ay umaasa lamang sa iyo para manindigan? 300 taon na ang nakalilipas, ginawa mo ang lahat ng masasamang bagay. Ngayon ay nagpapanggap kang Guardian God. Paano kung lumipat ka na lang sa amin? Pagkatapos naming year-okon ang Evil Sky Pavilion, magkakaroon ka ng parte sa gantimpala. Ano sa tingin mo? Masyadong madaldal ang taong ito. Ang mga Orthodox sect ay sobrang daldal, at kadalasan ay hindi nagtatagal ang buhay. Direktang naglaho si Leng Luo sa lugar. Maaari kayang hindi sugatan si Leng Luo. Layered shadows. Sa sumunod na segundo, napuno ang langit ng mga itim na anino, na umaatake sa paligid ni Fang Wenxian na lumilipad paatros. Bang-bang. Siksik na marka ng mga palad, parang mga gintong paru-paro na lumilipad sa buong langit, lahat ay damapo sa katawan ni Fang Wenxian. Great Elder. Ang iba ay natigilan. Napakalakas. Ang 8-leaf Leng Luo ay talagang nakakatakot. Pinanood ni Hua Wu daw ang labanan ng may matinding emosyon, at ang mga disipulo ng Evil Sky Pavilion ay lalong natuwa. Bang bang bang. Mula sa paglipad ni Fang Wenxian hanggang sa pagbagsak niya, ang buong proseso ay tumagal lamang ng ilang hininga. Sa ganoong kigsing panahon, hindi mabilang na palad ang tumama kay Leng Luo. Ito lang, hindi inakala na si Leng Luo ay magiging ganito kalakas kapag sumasabog. Akala nila ay magaling lang si Elder Leng sa escape techniques at mas mahina kay Panlit iyan sa pakikipaglaban, ngunit hindi nila inakala na kapag nagwala ito, nakakatakot din siya. Cough cough. Ubong-ubo si Fang Wenxian, hirap na naupo. Hehe, hehe, sugatan ka nga. Kung ang isang walang sugat na Leng Luo ang umatake, sa mga atakeng iyon kanina, matagal na siyang patay. Great Elder. 10 tao ang hamarang sa harap ni Fang Wenxian, sabay-sabay na nagsalita, ha. Ha. Nagtipon ang primal energy sa pinakaunang elder. Sa isang sandali, isang malaking marka ng palad ang lumipad patungo kay Leng Luo. Naging malabo ang figure ni Leng Luo habang paatros siya. Magsama-samang muli. Isa pang malaking marka ng palad ang lumipad kay Leng Luo, mas mabilis kaysa kanina.
Biglang nagliwanag ang Six Union Seal ni Hua Wudaw ng gintong liwanag, binalot ang figure ni Leng Luo sa loob. Ang dambuhalang marka ng palad ay tumama sa Six Union Seal, na lumikha ng malaking halo. Makinig ka sa payo ko, umalis na kayo agad sa Evil Sky Pavilion. Ang disipulong personal niyang tinuruan noon, na pinaglaanan niya ng maraming hirap, ay tumayo na ngayon para hamanin siya. Tumapak si Hua Wudaw sa Bagua Seal, dahan-daang naglalakad pasulong. Itinulak ang Six Union Seal. Ang 10 dakilang elder ay patuloy na nagtutulak ng kanilang mga palad ng magkakasama. Ang malaking marka ng palad ay tumama sa Six Union Seal, ngunit hindi ito mawasak. 7 leaf. Naging 7 leaf ka na. Ang problema sa puso ni Hua Wudaw ay alam ng lahat sa Cloud Sect. Wala siyang senyales ng pag-unlad sa nakalipas na 20 taon. Hindi inaasahan na pagkapasok sa Evil Sky Pavilion, naging 7 leaf siya. Isang 7 leaf, isang sugatang 8 leaf. Ang 10 dakilang elder ay may iba-ibang antas ng paglilinang, ang pinakamataas ay hindi hihigit sa 5 leaf. Paano lalaban? Muling bumukas ang 8 leaf avatar. Lahat ay nagsilipad paatras. Natuto na ring umatake si Hua Wudaw. Kinokontrol ni Duan Musheng ang hangin pababa, hawak ang Overlord Spear, Evil Sky Pavilion Mighty. Ang mga matatanda ay malakas. Paulit-ulit na sumabog ang lakas ni Leng Luo, sumusugod kay Fang Wenxian. Iligtas niyo ako. Ginamit ni Hua Wudaw ang Six Union Seal para balutin ang 10 dakilang elder. Sinong nagsabing ang Six Union Seal ay para lamang sa depensa? Isa itong napakahusay na mobile prison cage. Hinigpitan ni Hua Wudaw ang Six Union Seal, pinagsama-sama ang 10 tao. Ang 10 dakilang elder ay sabay-sabay na sumigaw. Ang 10 avatar ay tila nagkabuhol-buhol, ang gintong liwanag ay nagpapatong-patong, nakakasilaw sa mga mata. Hua Wudaw, tanggapin ang kamatayan. Ang 10 dakilang elder ay nagtutulungan ng maayos, dahil matagal na nilang inuulit ang mga ganitong galaw. Ang pagsabog na ito sa loob ng Six Union Seal, hindi ba't katumbas iyon ng pagpapakain sa kanilang sarili sa bibig ng tigre? Nasa panganib si Elder Hua. Six Union Seal. Ang enerhiya ng palaso ay patuloy na tumatama sa pinakamalapit na elder. Napakagaling. Ang pagtama sa isang tao ay sapat na, katumbas iyon ng paggulo sa kanilang koordinasyon. Ang Six Union Seal, na si Hua Wudaw ang sentro, ay itinulak ang lahat palayo. Magaling ang laban. Ang matandang iyon ay napakagaling. Ito ang lakas ng mga matatanda. Sunod-sunod na lumapag ang 10 dakilang elder. Ang lahat ng marka ng palad ni Leng Luo ay tumama kay Fang Wenxian. Si Fang Wenxian, na nag-iisa at walang magawa, ay puno na ng pasa at bagbog, binubugbog sa hangin ni Leng Luo. Ang dating disipulo ni Hua Wudaw na si Zhang Feifan, na nanunood ng labanan, ay natigilan. Akala niya ang galaw na ito, kahit hindi makapatay kina Hua Wudaw at Leng Luo, ay mapipilit ang dalawa sa desperadong sitwasyon at may lalabas ang ibang mga disipulo ng Evil Sky Pavilion. Hindi inaasahan na si Fang Wenxian ay matatalo ni Leng Luo ng ganoon kabilis. Ang mga labi ni Zhang Feifan ay nanginginig. Tumatakbo patungo kay Fang Wenxian na nakalubog sa isang hukay. Lumulutang si Leng Luo habang nasa likod ang mga kamay, malamig na tumitingin sa ibaba. Kung pag-uusapan kung sino ang pinakamalamig ang loob sa Evil Sky Pavilion, walang hihigit kay Leng Luo. Bagsak, nanginginig ang mga labi ni Fang Wenxian, tumagilid ang ulo, huminga ng huli, at tuluyan ng nawala ng buhay. Patay na ang Great Elder. Great Elder. Ang iba pang 10 elder, na malamang na 9 na lang ang natira, ay hindi nag-akala na magiging ganito kalakas si Leng Luo. Nagkagulo ang 10 tao, mabilis na lumalapit sa gitna, nagkakasandalan para bumuo ng bilog. Fifth Elder, tutulungan kita. Salamat Old Six. Lahat kayo, mag-ingat. Old Six, ayos ka lang ba? Hindi ako mamamatay. Mabuti na lang at hinaranggan ni Fifth Elder ang konti. Fifth Elder, pinayuhan na kita noon pa, sa galing mong iyan, hindi mo man lang ako matalo,
tapos magsasalita ka pa tungkol sa pagyurak sa Evil Sky Pavilion. Ang grupo ng mga elder ay natakot at hindi nakapagsalita. Zhang Feifan. Nang inag ang buong katawan ni Zhang Feifan, tumalikod at tumakbo. Saan ka pupunta? Tumalon si Hua Wudao direkta sa siyam na sugatang elder, lumilipad patungo sa kanyang disipulo. Nais hamarang ng siyam na elder, ngunit hinarap sila ni Leng Luo. Likas na napaatras ang siyam na tao, tinitingnan ng isang malakas na kaaway. Mabilis na lumipad si Hua Wudao. Tumakbo si Zhang Feifan para sa kanyang buhay, ginagamit ang lahat ng kanyang natutunan. Nang makitang napakabilis tumakbo ng masamang disipulong ito, nagalit si Hua Wudao. Ngayon ay lilinisin ko ang sekta. Noong mahahawakan na niya si Zhang Feifan, mga talisman paper na nagniningning ng ginto ang lumipad patungo sa kanya. 6 Union Sail. Sa likod ng kagubatan, isang dambuhalang flying chariot ang dahan-daang lumitaw. Celestial Master Sect.